1 second far from you, baby. Hey guys! Joyce Abot Bartolome here. So for today, our last day in Almaty, Kazakhstan. April 8 ngayon guys, and check out time na namin sa aming Airbnb. So let me share with you ang review kapag nag-Airbnb kayo. It's 11:51 now. Wrap up na lang tayo. 12 o'clock ang ating checkout time. So, ayan na ang ating mga maleta. Pakita ko sa inyo yung kwarto. Diba? Yan. As an Airbnb owner also, we want na, syempre, malinis nating iiwan ang ating mga tinirahan. Ang very comfortable. Guys, kung yung likod nyo lang is medyo yung, like sa akin, meron akong, ano ba yun? Ano ba yun sa likod, guys? So, scoliosis. Medyo super lambot lang ng kama, pero komportable, masarap lagi ang tulog namin. Meron ditong walk-in closet. Ayan, may naiwan lang silang last time ng mga laundry nakasabit, pero walang problema. And then, here naman yung receiving area. May mirror tayo dito. Ayan na ang ating mga bagahe. Si Jello talaga namang ginawa niyang closet niya itong area na ito. Tapos guys, ang mga sapatos, bawal ipasok. Nangitim na yung mga sapatos natin sa alikabok ng mga tours. Andyan ang ating, may patsinelas sila. Banyo guys. Yan, iniwan din nating malinis ang banyo. Very comfortable. Yun lang guys. Okay naman everything here except yung pagtimpla lang ng temperature ng tubig. Biglang umiinit, biglang lumalamig. Pero no worries about that. Kaya-kaya namang ayusin. And then may hair dryer which I love. Meron din dito na washing machine na nagamit din namin. Nakakain tayo ng maayos dito sa kanilang table. Maluwag ang kanilang living area. Smart TV. Nakakapag-YouTube tayo dyan. Malaki ang carpet. Dito kami nag-aayos ng mga gamit natin. May sofa. Malamig ang aircon. Wala lang aircon sa kwarto guys, pero hindi naman naramdaman. Malamig naman in general. Tapos, ito, meron tayo ditong pa-ref. Gamit na gamit ang ref natin. May mga plates din sila here na nagamit natin. Tapos yan, kapag Airbnb guys, kailangan nyo siyang hugasan. So, dahil dyan, hindi ko alam yung panghugas nila dito. Bumili kami. Hindi ko na nga siya nauwi guys, sayang. So, bumili ako ng hand soap kasi ako yung laging hugas ng kamay. Bumili tayo ng kanilang dishwashing and bumili tayo ng panglaba. Sayang lang guys, di natin mauwi kasi yung bagahe natin, puno na siya. Enough ka pa? Ayan, uuwi pa daw namin. Sayang kasi guys, magamit namin to sa Airbnb din namin. Yan, so yan yung mga things na kailangan nyo. Bumili rin kami ng sponge. So basically, ayan. Ang aming hotel guys, we got this. Half the price ng mga hotels na alam nyo dito. Walkable siya guys, malapit siya sa Mega Park. So walang problema. Kung mahilig naman kayong maglakad, katulad namin, 2 kilometers away siya sa mga tourist destination, which is good. Mga 20-30 minutes lang, slow pace na yon, walang problema. So yan, we'll be going na to the airport. And huwag niyong kalimutan guys, pag nag-Airbnb kayo, kayo ang magtatapon ng sarili ninyong basura. So yon, I'll be rating this 4.5 out of 5. Yun guys, kasi yung sa tubig lang, bigla akong parang sinistim, pero wala namang wala naman siyang kaso kasi kaya naman siyang i-maneuver. So yan, I'll be sharing naman with you kung paano tayo pupunta ng airport. Ang aga pa namin para sa flight, pero kasi bawal lang mag-extend ng more than 12 noon dito. So ayan, kita-kits tayo. Sasakay tayo ng Yandex Go, going to the airport. Last check. Yan guys, si Jello lagi nagla-last check yan sa amin. Wala dyan. Goods. CR. For all goods, iwan yan. It's off. Turn off all the electricity. Last check dito. Malaglag. Perfect. Whew! Wow. Dito. Okay, labas na tayo.
It's 1:30 now. Nakapag-chill pa kami sa park dyan sa may complex ng ating Airbnb for 1.5 hours. Ito ang ating mga maleta. We'll be going na sa airport. Hinihintay na lang natin ang ating Yandex Go. Alam nyo ba na ang Yandex Go natin is around 400 pesos lang at almost 1 hour na yun? Hi! Yan, may mga nakilala tayo at nakapag-share tayo ng itinerary sa mga kapitbahay natin sa Airbnb. So, I'll be giving more mga detailed na short clips sa mga reels na enjoy ko siyang gawin ngayon, guys. So, panoorin nyo at sana magustuhan nyo para sa next ninyong travel. They have their app. Uh-huh. This is Abe Air. This is group of restaurants. Ah, we should have known you earlier. Lots of parks and that. Yeah, I think we were able to walk here around 10,000 steps 10,000 steps. at least. Dito na tayo. Hey guys! Nandito na tayo sa airport. Hindi ko na masyadong napakita yung scenery pero may mga snippets ako sa inyo kasi guys, yung nasakyan namin na Yandex Go guys, sila din yung host ng aming Airbnb. So nung nakasakay kami, sabi niya, are you staying in ganito, ganyan? Tapos guys, binigyan niya tayo ng sobrang daming information about their country. So maya-maya, isi-share ko rin yan sa inyo. Pero ngayon, andito na tayo sa kanilang airport. Welcome to Almaty Airport! So, welcome to Almaty's International Airport. So guys, it's just 2:30 now. Our flight is at 7 o'clock. Pakita ko sa inyo, ito ang kanilang international airport. While dito naman, maglalakad kayo papunta sa domestic. So, paano nga ba ang ating travel? So, from Almaty, guys, we are flying to Kuala Lumpur naman this time for 8 hours. Tapos, guys, from Kuala Lumpur, going to Manila, may layover muna tayo ng 3 oras at another 4 hours naman pa uwi ng Pinas. So, tingnan natin kung makaka-check-in na tayo ngayon. Very chill lang ang kanilang airport, guys. So, ayan. Ayun. Kita mo na, Han? 7 o'clock ay. Meron na? O baka pwede na. 7:06:01. Ayan kami guys. Air Asia. Counter. Kung napaaga naman kayo katulad namin guys, may makikita kayong mga money exchange, pharmacy, souvenir shop, at may Costa Coffee rin dito. Marami rin namang mga upuan, kaya si Jello ay upo muna siya here. Ay, antok yarn. Ngayon ay ipasyal ko naman kayo sa kanilang souvenir shop. So dito sa labas, may makita kayong mga parang figurine. Naghahanap ako guys ng sticker. Meron sila dito mga national costume. Ito yung kanilang mga yurt. You have your stickers. You have here magnets. Meron din isa pang shop dito guys. Relay naman ang pangalan for another souvenirs. Ayan, tingnan natin. Ano itong mga ito? Ah, magnets din guys. So, 2,800 tenge. Medyo pricey na syempre kapag nandito na kayo sa airport, no? So, yan guys. Nagre-range siya ng 2,800 to 3,000 tenge. Mga around mga 300 to 350. Ay, ang cute naman ito. Oh, parang gusto ko nito. Yung kanilang chocolate na talaga namang mamimiss natin. Guys, ang layo na nga ng presyo kapag nasa airport. 2,700 na isa ito. No, tayo ay nag-grocery, nasa 900 tenge lang yan. So, yan guys, syempre tipid travel tayo kasi naalala nyo nung nag-Green Bazaar tayo, lahat ng magnet na binili ko ay around 4,000 tenge lang. Dito guys, parang isang magnet pa lang 3,200 na. So, kung ako, syempre gusto ko sa tipid travel kayo para mas marami rin kayong maitabi at mabigyan, go na kayo sa mga markets nila. Pero if, yun lang, kung hindi ka nakabili talaga last minute, meron din mga souvenir shops dito at may duty free din when you cross the immigration.
Okay guys, the counters are now open. Counter 7 daw tayo for AirAsia flight to Kuala Lumpur. It's 3:41 now. Pwede na tayo kayang magpasok sa immigration at maggamit. Let me show you also ang aming seat. Kasi 'di ba nung papunta kami dito guys, hindi kami magkatabi ni Jello. Ayan, walang pila sa AirAsia. So sana mapagtabi tayo for today's video. Update ko kayo. Okay guys, tayo ay nakakuha na agad ng boarding pass. Sobrang bilis. Sobrang early din kasi namin. Aga namin dito sa airport. 5 hours before the flight kami nandito. 4 hours nag-o-open na yung kanilang mga check-in counter. So guys, hindi ako nag-online check-in na kasi sa aming unang experience in online check-in ko, hindi kami magkatabi ni Jello. At kapag nakapag-online check-in ka na daw, hindi ka na makakapag-request dito sa kanilang counter. So yan, sabi ko agad kung pwedeng seated kami together. And finally, we are seated together. So again guys, ang ating flight is via AirAsia. Ang ating flight ngayon is Almaty to Kuala Lumpur, 8 hours flight. And then may 3 hours layover tayo sa Kuala Lumpur. And then we are flying naman Kuala Lumpur to Manila. Huwag rin kayo mag-alala kasi yung mga luggage ninyo, hindi mo na siya para kunin pa, diretso mo na siyang sa Manila, makukuha. So mag-immigration na tayo guys. At Now we're back together. Serious. So, mag-immigration muna tayo and I'll see you paglagpas. Okay guys, nakalabas na tayo ng immigration. So, ang gagawin nyo lang naman, itatap nyo yung boarding gate nyo and then pupunta kayo sa immigration officers. Tapos, thoroughly lang titingnan nila, first time mo ba sa Kazakhstan. Friendly naman din sila, naghahagik-gikan pa yung mga officers. Sabi, you look gorgeous today. Crush siya. Thank you so much. Samantalang ako guys, ang tagal akong pinapasok. Pamditingnan. Nansig na nga ako para hindi masyadong... Para hindi manly looking eh. So, ang ginawa natin guys, pinakita din, ni-scan din sa x-ray ang ating mga gamit. So, very thorough din sila dito kapag tumunog ka dun sa machine. Like ako, tumunog ako, kinapkapan ako talaga, as in hinawakan yan ng babae naman. Tapos guys, lalabas tayo, may duty free. Ito guys, kung hindi kayo nakabili ng gifts ng Kazakhstan, ayan ang mga tsokolate nila guys. Pero like for example, diba ito, bumili tayo nito sa may pinaka-store nila sa tapat ng Green Bazaar. Guys, ito ay almost $12 na 5,500 tenge. Doon guys, nabili lang namin to around 1,700 tenge. So times 3 na siya. Yung per bar natin ng chocolate, 5 USD na dito. Really? 900 lang natin yan binili. So, alam niyo na guys, kaya tayo nagta-travel para alam natin ang mga tipid hacks. Sa airport, alam mo naman yan, times 3, times 4, times 5 ang mahal. Unless kung pakita ko sa inyo. Unless siya ay tax-free na ito. Here guys, ang kanilang mga tsokolate. Ayan o, $5 na nga siya, ang mahal na. Mura lang yan guys sa mga supermarket. So kung marami kayong time, alam mo na kung saan ka bibili, mag-supermarket na lang kayo. Ang marirecommend ko, masarap to guys. Ito, masarap yan. Pero masarap din lalo na itong kanilang ang kanilang signature na Kazakhstan chocolate. Marami naman tayo nabili niyan. Magbibigay ako ng isa sa mga viewers natin para matry nyo kasi very good. So ito guys, may mga shops din dito. Malaki din ang kanilang airport. Ayan. Marami pang souvenirs here. Marami ring upuan. Kami siguro magsasnacking kami ni Jello. Magcha-charge. Yes, kasi matagal pa tayo dito sa airport, pati sa airport ng Kuala Lumpur. Guys, tignan nyo, even water here, nandito sa souvenir shop. Kasi alam nyo ba na ang water pala dito is potable? And usually galing pala sa Shimbulak na ice yan. Tubig dito nila, sabi nung kanina namin na driver. Malinis ang tubig nila dito. So yan, pwede kayo mamili ng chocolates here. May KFC sila dito. Tayo 24A. Doon kami sa kanina pala. Doon lang kami. Papasyal ko lang kayo guys. Lakad pa tayo dito. May Costa Coffee rin. We have here duty free para sa mga pabango.
Kasi ito yung magnet na similar na binili natin doon sa may market. 300 tenge lang to doon. Ito. Ay, nalaglag ko, sorry. 9 USD. 540 pesos isa yan. 8.5. 4,000. Oh, sa peso. 4,000 tenge, 300 lang natin binili. Di ba? Ilang percent sa laki yun. Yan mismo yun, guys. Ang bait nung nabilahan natin sa Green Bazaar. So, buy kayo doon. For this series, guys, hindi tayo bibili ng any na pabango. Bakit, guys? Kasi yung pabango na usual na binibili natin, pambuhay na natin yon halos isang linggo sa Almaty. So, hindi natin gagawin yon. So, nakaka-guilty. Oo, parang guilty Kasi by parang yun. spend mo for 1 week here. Oo. Tapos, na-enjoy mo lahat, tapos bibili mo lang. But, well, kung may extra ka, go Go ahead, oo. Pero parang value for money, lalo na sa ekonomiya ngayon, okay na tayo sa memories natin, guys. Okay. Parang hindi naman ako masyadong kabanguhan. Oh, may sleeping pad din dito. So, yun lang naman, guys. Kasi nga, grabe ka, Almaty. Katulad nito, yung airport nila, sobrang simple lang, guys. Ang meron lang, pagkain, vending machine, at kapihan, upuan, Souvenir shops. souvenir shops, that's it. Yun lang, CR. Ayun na, dito na kami sa dulo. Ting. Need stop, yan ang kanilang vendo. Sige, tingnan natin. Kung tubig, di ba nakita natin ang tubig na to is nasa, ilang tenge yun, Han? 630 tenge. Parang ang sabi ko dati, 30 pesos yan kapag sa grocery. Ngayon, mga nasa 80 pesos. Yun, times 3 talaga tayo sa airport. Ito only credit card payment. Pwede naman daw card payment. Pero alam nyo ba, guys, na dito din sa Kazakhstan, other than the shops na maliliit, sa may bangketa or sa mga green bazaar nila, guys, pwede nyo bumili ng credit card ang gamit. Alam nyo ba, nakabasa din ako na even palm nila, guys, nababasa na pambayad. Ganun ka high-tech dito. Ito na. Isa sa trivia ko sa inyo, di ba kanina nga para kaming na-question and answer ng aming Yandex Go driver. Sabi nila, sobra daw high-tech dito. Sabi kasi ngayon, may mga ini-implement na traffic rules and lalabas online kapag meron kang violation. So, for example, may violation ka na hindi ka nakapag-seatbelt. Lalabas yung violation mo and you don't need to pay pa sa government offices. Sabi niya, alam mo ba, ako 5 years na akong hindi pumunta ng government office kasi nga lahat daw dito ay nagagawa na online. Anong masasabi natin doon? Dapat ganun naman talaga na dahil 2026 na. So yan, thank you Jello for carrying ang aking maleta. So ngayon hanap tayo ng seats at kapag may matandaan ako sa pinag-usapan namin kanina, ikukwento ko rin sa inyo. Finally guys, nakakita na tayo ng something na Kazakhstan pabango. Ito. Ang bigat ng bottle, ah. Wow. Guys, meron ditong Parfum de Marly, ang mga Delina. Nandito sila. Guys, yung Delina tsaka yung Valaya dito na Parfum de Marly nila na pabango. Alam niyo kung magkano dito? 19,000. No, 75 ml. Kamahal talaga nun. Pero ang bango nun. Pero, kaya nyo na yan, may tester naman ako. So, yan, yun lang. Guys, tingnan natin. Ano pang mga ganap natin dito? I'll be sharing more did you know na lang. Mas interesting yung facts, guys, kaysa yung laman ng airport. Very simple lang airport nila. Kung may mga kailangang last minute bilhin, duso, pagkain. Ito pala, guys, wala kaming pagkain. Sa may flight namin, hindi kami bumili. Ay, pero may Shin Ramyun dun. Parang ang sarap mag Shin Ramyun today. Ayaw mo? KFC na lang ako. Oh, KFC ka? Tutulog na lang ako, Kasi 8 hours yung flight namin. Sakto, 7 ng gabi. 8, 9, 10, Magkano lang 11. yung tenge ng Shinramyun dun sa binilan ko. Tapos pag nasa airport na times 5. Oo, tingnan natin. Ito na yung mga chocolate nila, guys. Katulad ba ng Roysto na i-hoard natin? Ito guys, dalawa yan na competitor dito sa Kazakhstan. Bayan Sulu, yung isa naman is Rakat. Pero yung Rakat ngayon guys is meron ng collaboration with Lotte. Pero guys, hindi ko matanggap yung $5 na siya sa airport. Yan, $5 na sa airport. Bili natin dyan is 900 tenge lang. Or 100 something pesos. Yan. Pero yun nga, kung last minute di kayo nakabili, bakit hindi? Ganda ng packaging, oh.
Actually, $5, magkano ba? 300 pesos. Kasi isang bar lang. Yung Royce kasi, di ba, binibili natin ng maramihan. So, similar din siya. If you wanna take home, ito may milk pala siya dito. Ito yung original. Meron din sila dito parang apple slices naman kasi nga ang Kazakhstan or ang Almaty guys is many apples ang ibig sabihin. So yan lang naman. Ako i-rave ko talaga to guys. Bumili kayo nito sa supermarket. Wag na dito sa airport para mas makarami kayo. Okay? Guys, meron din binibenta dito na horse meat to. So ano yun? Pwede ba tong Pwede ba tong maiuwi? Ang sarap kasi ng salami nila guys. Para matikman nyo, magkano na to? Wala lang siyang nakalagay na presyo. Waligi. Pero yan, kung gusto yung matry, kung hindi nyo na-try sa Green Bazaar, ito. Yan guys, so may pasticks din. Tapos ito pa. Ito parang smoked. Made in Kazakhstan. Okay, here na tayo guys. Upo na tayo sa ating boarding gate. It's 4:27 now. 4:27. 5, 6, 7. 6:20. May 2 hours pa tayo dito. Mamaya kain tayo. Mamaya kakain kami. 2 hours pa kami maghihintay. Mag-i-edit muna ako kasi guys, iba yung fire ng puso ko na mag-edit ng lahat ng did you know about Kazakhstan. Kasi guys, nung ako yung nagre-research, alam mo yun, yung mga nakikita natin sa social media guys, hindi talaga yun yung mga talagang pinaka nire-recommend pa ng mga locals. Kanina nga may sinabi akong restaurant doon sa may driver namin, sabi niya, that's 1 out of 10 for me. Sabi niya gano'n. Hindi ko na lang sasabihin kung ano doon. Pero sikat na sikat yun sa atin. So, yun ang goal nitong Kazakhstan. I shared with you yung mga pagkain na dapat yung itry, yung mga places na kaya yung i-DIY, yung mga restaurants na on the pricier side, pero talaga naman ang experience ay perfecto. Alam ko guys, hindi tayo on the budget traveler, no? Pero itong Kazakhstan guys, mas mas na-immerse tayo. Medyo nag-try tayo na medyo mas mamahalin, pero shopping-wise, hindi muna yon ang focus natin. Ito guys, mag-share na ako ng iba pang mga nafe-feel natin sa mga future plans natin. Again, wala pa tayo nabubuk na anything. Siguro magsisingit kami ng isang country na puntahan ko na hindi pa napuntahan nila Jello and nila Mommy for our birthday. Pero in the long run guys, gusto ko kayong maisama sa mga katulad ng Kazakhstan na country. Very underrated, pero kailangan nating makita sa buhay na ito. Yes, we love Japan, we love Korea, gusto natin bumalik doon, pero na-realize ko sa Kazakhstan trip na to na mas marami pa pala akong gustong makita kasama kayo. So, hayaan nyo kaming maging mata ninyo at mga paan ninyo kung hindi nyo pa matatravelan ang mga lugar na pupuntahan natin in the future. I have na something in mind, pero kailangan ko pa silang aralin kasi hindi pa sila masyadong napuntahan. So, kung okay kayo dyan, sana'y na-enjoy nyo ang ating mga vlogs. And guys, please subscribe sa ating channel. Sana'y lumaki pa ang ating family here on YouTube. So, yan lang. Sana na-enjoy nyo, kakain muna kami at medyo nagugutom-gutom na ako. Okay guys, it's 5:30 na, 1 hour before our boarding. Let's eat muna at KFC. Guys, we are running with 6,000 tenge. Yun na lang ang pera natin. Mga ano pa naman yun? 650 pesos. Check natin kung magkano ang kakainin. If not, pwede namang mag-card dito. Okay? Dito tayo sa KFC. Yan si Jello. Check tayo guys. Itsura ng kanilang menu dito. Dine-in tayo. So may mga... Ay, may rice pala eh. May rice. May rice. May kanin. Tapos may mga juicy chicken, may nuggets, may bites. May bucket din na drumstick. Kain tayo ha. Sige. Oh, wings. Parang sarap ng wings. 24 nga lang. 24 wings? Ang dami nga nun eh. Dami. Spicy. Kaya ang dami niya. Hindi, dadalhin ko sa plain. Tapos may mga Long way ka pa. chicken, burgers, wraps, snacks. Uy, parang ang sarap nito. Wow! Okay. Okay guys, ganito ang aming kakainin. 4 wings, 2 drumsticks, tapos magkanin tayo. Ayan, new, may kanin na. And then, bili tayo ng sauce. Okay, perfect na.
Okay guys, our bill reveal for our dinner time na to guys is 7,900 or that is 983 pesos. Dalawa na kami ni Zelo nun. May drinks, may rice, may chicken, and guys, lagi ditong may 15 to 16% service charge or tax. Yun, kain tayo. And may mga natira pa tayo na ilang bills, 1,000, 2,000, and 500 at ilang coins. At ilalagay natin ito sa ating souvenir envelope sa bahay kung babalik man tayo ng Kazakhstan. Alam mo na, may pera pa tayo. Magkano pa yan? 500 pesos pa yan. 500 pesos pa to, makataxi pa tayo. Okay. Guys, na-realize ko, Paano yung rice? ilang araw na tayo. Hindi pala tayo nagkakanin. Sino tayo? It's time. Kasi mas mahilig ako mag-bread. Ngayon tayo ay magkakanin na. Wow. Kain tayo ng kanin. Ano yan? Bagong luto lahat. Bagong luto. Wow. Kain tayo. Guys, naghahanap yung isa dito ng kutsara. Finger licking good nga dito. Pero finger can good like the rice. Kasi first time yata may nag-rice dito. Lagay na tayong gloves. Hindi naman tayo malilate guys kasi yung mga flight attendant namin andito rin kumakain. Sobrang chill lang dito. Wala kang gagawin. Huwag kayong, kung gusto nyo pang mag-ikot-ikot, mag-ikot pa kayo sa city kami kasi pinaalis na kami sa Airbnb. Pero kung yung flight nyo naman, good na yung 3 hours prior. Saka Kami walang kasi 5 hassle. hours. Walang hassle Sa airport, lang, very straightforward. Bibigyan ka ng boarding pass, ilalagay mo yung bagahe mo, tapos kayo ay mapupunta ng immigration, that's it. Kain. Sarap, bago luto. Init. Just very good. Sarap pa. Siyang kanin. Ano? Nagkanin pala kayo, Nag-clove ka eh. Ako hindi. Sarap. Ay, ba't na zoom? Kain tayo. Gugutom na naman kayo. Cheers! Kain lang kami. Guys, may nakita ako dito. Gusto ko siyang ipang souvenir sa akin. Pakita ko sa inyo. Yung mga evil eye. Kailangan natin ito eh. Baka kaya ako natapila. Charit. Ito. Meron dito malaki. Ito. Get tayo. $12. Hello guys. So, bumili tayo ng dalawa doon na Evil Eye. Ang nakita ko, Entenge pa rin nila sinwipe. 7,392 siya. Kung sa Forex, 921 yun. Nagamit ko ang aking GCash card at ang nabawa sa aking GCash ay 956 pesos. So, ang difference niya is around mga 30 pesos lang. So, better yon than using your credit card. Kasi nga, ang conversion nun malaki. Tingnan man natin kapag ka-convert natin sa US dollar. Ang kinuha ko ay, wait lang. Kinuha ko guys is $12 tsaka $5. Oh, diba? Mas mura. Yun lang. Nasatisfy lang ako na mas nakamura tayo. Guys, mura rin yon ng 70, 80 pesos. So, 80 pesos pagdating sa Pilipinas, marami nang mapupuntahan din yan. Pero hindi 1 litro ng diesel, kamahal ng litro dyan. Sana in 2 weeks time, bumababa naman ang gasolina dyan sa Pilipinas. Dito guys, walang problema sa gasolina. Yun pala, another fun fact guys, fun fact ba yun? Hindi masyado fun. Kasi sa atin, mahal. Pero another fact, guys, for you. Kanina, di ba, kausap namin, tinanong ko dito, kamusta ba ang kanilang petrol? Kasi nga, dito, guys, sa Kazakhstan, kaya very relax sila sa mga ganitong panahon kasi may reserve sila ng sarili nilang petrol. So, guys, nakita namin ang gasolina dito per litro, diesel ha, is around mga 45 pesos lang or $1 nga lang ang sabi ni nung driver namin kanina, which is good for them kasi ano sila, independent ang kanilang country. So sa mga ganyang panahon, doon tayo nagkaka-critical kasi nga dapat sa atin
Doon natin palakasin ang bansa natin pero hindi natin alam kung kailan palalakas talaga. Hindi tayo natatawa, nagagalit tayo. Kung hindi nga lang, basta guys, ang sinasabi ko sa inyo, dapat maging handa kayo, maging mga langgam tayo sa mga panahon na ito. Mag-imbak tayo hanggat makakapag-imbak ng pagkain, ng resources, mag-ipon. Kaya yun, inuulit ko guys ha, living alone, hindi pala alone, may pamilya pala ako. Living our life in Manila muna tayo after dito. So yun nga, Kazakhstan, ano sila guys, ready ang bansa nila, may enough silang supply dito, pagkain, resources sa petrol. So yun guys, tinanong din namin kanina kung kamusta ba sa government dito. Alam nyo ba na second president pa lang daw nila ito after their independence kasi yung first president daw nila, 25 years daw yon nag-serve. Anong ibig sabihin nun? Ang kanilang government dito ay mataas ang kanilang trust. So, ano na namang masasabi natin doon? Boboto tayo ng tama. Yan, balikan natin ang vlog na ito kung nakaboto tayo ng tama sa dadating na 2 taon. Maging matalino, mag-aral tayo. Para, alam mo yun, kaya naman sana. Yan lang. Mahirap ng salita dito. Pero yun nga guys, kaya tayo nagbabakasyon, kaya tayo tumitingin at nag-aaral sa ibang bansa para makita natin kung ano pang dapat nating matutunan sa buhay na ito. So yun guys, katulad ng Kazakhstan, may krisis man sa ibang mundo, sila ay handa. So handa na ba tayong bumalik sa tunay na buhay? Ilang oras na lang ibabalik na tayo ng Pilipinas. May trabaho ka agad. Magtatrabaho tayo agad dahil tayo ay magiging mga langgam. Mag-iimbak tayo para ang future pamilya namin ay handa. Parang Kazakhstan. Di lang sila pumipila, guys. Nagsingit sila. Paalam, Kazakhstan. Till we meet again. For sure. babalik. Babalik tayo dito. Mga stand natin. Promise yan, yung mga stand countries. Magkikita tayo muli. Pangako yan. So we are now settled guys. Ito guys, may screen pero hindi yan gumagana. Tapos ito naman, nasa zone 1 tayo guys. Meron pala itong AirAsia na to na business class. Nakita ko doon. Kasi nga 8 hours yung flight natin dito. Tapos guys, sa middle tayo. Ang configuration nitong economy is 242. Na gitna kaming dalawa ni Jello. Okay lang. Legroom naman. It's fine. Yan guys, legroom. Pwede mo rin itong iangat kung gusto mo mas. Yan, kung gusto mo namang may patungan. Yan siya. When it comes to blanket, walang pillow. May neck pillow naman kaming dala. Matutulog lang kami. 8 hours flight kami for today. Wala rin kaming kinuhang pagkain dito. Pero nag-avail kami ng 25 kg na bagahe for Jello. 20 kg sa akin retain. Yun lang, kung anong dala ko, yun lang din. Yung chocolates namin na kay Jello na. Yun lang. Wala tayo i-review ngayon guys. Ang re-review natin, pagbaba na natin, kung nakatulog ba tayo ng maayos, ng mahimbing. Okay, see you later, Kuala Lumpur. It's now 7:13, na late. 7 sabi. Ang scheduled flight namin, pero walang problema. Ang problema sa connecting flight. Yeah, we have pala connecting flight na 3 hours. Yun, Actually, 2 plus lang. 2 lang ba? 2 plus lang. So, Pag yan. medyo na-delay ka, dire-diretso ka. Kita-kita tayo mamaya kung kamusta naman ang connecting flight natin papunta sa Malaysia to Philippines. The kids, good night! Hours, we have landed here at Kuala Lumpur International Airport. So, ano lang guys, pagka ganun kahabang flight, lalo na ganito, hindi nag-work yung kanilang mga infotainment.
mag-download kayo ng inyong mga movies sa inyong mga phone. Pero dahil maganda rin naman yung oras natin, oras ng tulog talaga, nakatulog lang naman tayo. So now, I'll be sharing with you paano ang proseso natin kapag tayo ay bababa dito for transit. Okay, let's go! Thank you. Hello guys! After 2 years, we are back here at Kuala Lumpur. Pero hindi tayo bababa. Layover lang tayo guys. Hindi na ako nag-vlog sa plane. Pero yun yung pinakamakulit na flight natin so far. Ang daming makulit, as Daming in. nangyayari sa paligid. Oo, di ba napagitnaan nga kami, kaya nga hindi na ako naka-vlog pati ng paligid. Wala rin naman kaming pagkain, so natulog lang kami guys. Naka-experience kami na, di ba kapag ka maglilipad na guys, nakadiretso yung seat, hindi nakalatag yung table, mga ganyan. May nakasabay kami sa harapan namin. As in, recline siya ng seat, ililipad na nga. Tapos yung nasa likuran niya, Yung flight attendant, muntik pang mag-alis ng seatbelt niya para sa wayin. tapos tumayo pa siya. Oo, tumayo pa siya. Tapos yung nasa likuran niya naman, tulak ng tulak sa kanya. Sa TikTok ko lang nakikita yung ganun May ganun pala talaga. No? Guys, sobrang kulit. Like, kasi medyo old age, pero sobrang kulit talaga. Sobrang kulit. Di na rin siya pinapansin ng pamilya niya. Tapos, nung natanggal na yung seatbelt, pwede nang maglakad. Ay, wait lang. Ayan guys, we are back. Nagtanggal na ng seatbelt. Hala, mga as in, napagitnaan kami, kaliwat kanan guys, para silang magtutropa. Bigla silang nagpalitan ng mga upuan, tapos alam mo yung nagharapan sila, nagchismisan. Hindi lang ganyan. Oh. Ganito yung apat sila. Nagpataw ng gulat. Sabi ko, yun. Oo, parang criss-cross talaga. Tapos may nagtatawagan sa, basta dulo-dulo, di ba? 242 tayo. Yun, napagitnaan tayo. The best yung nasa left side na Oo, mayroon pa sa left side namin. organic encounter. May organic encounter pala sa yung katabi ko, guys, ang trip naman niya, maglilibre siya ng mga katabi niya. May nilibre siya sa mga kaliwang side ng kape. Sige, labas siya ng labas ng pera. Eat all you want. Kasi di ba guys, ang AirAsia, low-cost airline yan, hindi kayo lahat may pagkain. So, mag-add-on kami ni Jello. Baggage lang in-add-on namin. Tapos pagkain, hindi na kasi nga kumain kami bago sumakay, tapos matutulog na kami. Yun guys, ganun. May organic encounter, may nilibre ng kape, tapos magdamag silang nag-uusap. Nung sinabing eat all you want, sabi ni ate girl, pwede. Pwede. Nakakatawa talaga. Tapos, okay naman. Parang nung mga 1 a.m. ba o mga 12 midnight, medyo tumahimik na kasi nagpatay na ng ilaw. Nakatulog na tayo hanggang mga 2:30. So, yun guys. Ano na nangyari? Tapos yun, nung naglanding na or nung nagland na, nagpalakpakan ang eroplano. Pero I think nagpapalakpakan sila is because parang nakadating safely or nakauwi na sila sa kanila. So yun, mag-check muna tayo kung anong gagawin natin. Ganito itsura sa harapan. Nag-walk-a-later lang tayo. So, laters! Guys, ganito naman ang itsura. Paglabas nyo dito sa may airport, andito yung mga international departures. May mga shops na duty-free NARS, Charlotte Tilbury, may Chanel dito. Let's check ang ating flight. 8 a.m. tayo. Ito tayo guys, to Manila, sa dulo. P6. Meron dito guys, Little Malaysia. Tingnan nga natin ulit kasi kalimutan ko na kung ano bang mga delicacies nila guys. Durian nga pala. Yan, durian. At chocolates, masarap din pala ang chocolates. Guys, so tinan mo dito, may collab sila ng durian tsaka nung kunafa chocolate. Here may mga magnets and letters na keychain. Tiger Balm.
plushies. Ooh, Teta Rick. Well, I think mag-breakfast tayo. It's 6 a.m. now. I miss Teta Rick. Ito, mga coconut chunks. Ito guys, yung mga pinangpasalubong namin nun sa mga ninong-ninang namin, ganyan, sa family. So yan, kung gusto nyong bumili ng souvenir sa Tavisio o Malaysia at meron kayo ditong layover, you can shop. Punta kami guys sa opposite side ng aming gate. Ito ang meron. May mga coffee and bar, Godiva, candy party. Ayan lang. Kung ang inyong transit naman guys is medyo matagal, like kunyari yung 8 hours namin last time in Bangkok, may mga ganito sila, capsule hotel. Pakita ko sa inyo. So ganito ang itsura niya. Here yung prices niya guys. Single capsule 3 hours is 135 ringgit. 12 hours is 280 ringgit. Per hour naman na additional extension is 20 ringgit. May female-only zone sila. Tapos sa mga services, may baggage storage, may one-time shower din. Ayan. Kaya tayo guys, check natin kung ano namang nasa taas. Dito sa next floor guys, second floor is their Dine and Fly. Burger King, Ayam, Asia Street Food, Taste of India. For money conversion naman dito guys, ang isang ringgit nila ay equivalent to 15 pesos. So, meron ditong Burger King. So, for example, ayan, 34 ringgit per set. Ang presyo nun guys ay, teka, 34. 454 pesos. Dito naman guys, may McDonald's. Halika, check tayo. Eat in, take away. Ano kaya? For example, ang muffin nila, McMuffin nila, 9 ringgit or 134 pesos. Yan, may mga nasi, lemak. Ang gusto ko ay drink. Teta Rick. Latte. Ay, ba't walang te? Wait. Other drinks. Ito, Te Ice. Teta Rick na hot, 660. 660 is 100 pesos. Uy, pwede. Ano kaya tayo? Gusto ko ng pancake. Ang promo nila. Scrambled egg wrap. Dito naman guys, may A&W. Check lang natin yung Malaysian food nila. Check natin yung ayam. Yan. Dito guys sa ayam. Roti. Ayun o, may roti. Nasi lemak. Soto ayam. Tapos, ayun, may mga te din naman. Okay guys, umorder na tayo. In-order natin is 2 chicken rice. And then, Teta Rick iced. Ang total natin is 86 ringgit or around mga 1-2 pesos. Yan, airport price kasi tayo. Kain muna tayo guys. Tapos ito yung itsura ng kanilang food court. Yan guys, very fast lang siya. 6:47 na. Aming boarding is at 7:20. So kung magtatanong kayo, kasi kapag pupunta kayo ng Almaty, guys, there are ways na, kunyari, hindi nyo gustong yung AirAsia flight, kunyari, hindi yun yung itinerary na gusto nyo. Others kasi, ang ginagawa nila, guys, Manila to Korea, nagsakay sila ng Korean Air. Tapos, from Korea naman, nag-Air Astana sila, yung flagship naman ng Kazakhstan. Kaya nga lang guys, kapag hindi yung ganito, kasi parang direct flight with transit naman yung kay AirAsia, yun kasi guys, iisipin mo pa yung bagahe mo. Tapos sometimes, parang gusto mo para mas mabilis nga yung biyahe, no? May 1 hour layover lang. Sometimes kasi may mga delays, ganyan. Katulad kanina, na-delay tayo ng lipad, pero yung pagdating naman dito, on time pa rin naman siya. So yun lang yung mga
ano nyo, para hindi kayo nagmamadali. Like, for example, nung nag-Thailand kami, di ba, medyo mahaba yung layover 8 hours, pero at least very relaxed kami nun. Ang bilis nga lang rin ng 8 hours kasi ano pa kayo, lalabas pa kayo ng plane and all. So, tapos relax lang. Ayun, antok pa tayo, guys. Tapos bukas, pahinga lang tayo kalahating araw pagka-uwi. Trabaho na naman tayo agad-agad. So yan, walang hihinto sa pagtatrabaho. Charis. So yan, kakain lang kami guys. And sana'y na-enjoy nyo itong last day natin. Very smooth naman siya. Pinakita ko lang sa inyo yung mga airport ng dalawang country. Tapos dito naman hindi ko naman kailangan e-gates pa kasi papakita mo lang yung boarding pass mo tapos palalabasin ka na dito sa may international airport ng transit. Wala ka rin masyadong masya-shoppingan dito. Wala yung mga big stores or luxury brands dito. So, ayun. Yun lang naman. Tapos kami, nirefill lang namin ng tubig yung bottle namin kanina kasi may mga fountain naman dito sa airport. So, yun. So far, ang biyahe natin, Kuala Lumpur, Almaty to Kuala Lumpur, 8 hours siya. Tapos layover tayo ng 3 hours. Tapos, ang flight natin to Manila is 4 hours pa. So, 8 o'clock yun, 12 noon, nasa Manila na tayo. So, hintayin lang namin ng order. Pakita ko sa inyo. Ito na ang pagkain natin, guys. Nasi. Ayam lemak ba to? Parang ganon. Coconut rice, cucumber, peanuts, yung dilis, itlog, manok, and yung sambal. Tetarik for drink, na-miss ko to. Kain tayo! Ay, yun lang guys. Kapag ganito na, bukod sa masesepangs kang magbakasyon guys, dito mo na nararamdaman yung pagod. Kain tayo. Ano na ngayon guys, it's Thursday, Friday, Saturday, may trabaho ako. Sunday, Monday naman wala. Invite ko kayo ng isang masarap na Malaysian food. Meron tayo ditong mani, dilis. Kung hindi pa kayo guys nakapunta sa Malaysia, Kuala Lumpur, mura din dito, masarap din kumain. Mahal lang kasi. Airport. Mahal lang kasi nasa airport pa. Guys, ang craving ko ngayon ay kaya toast, pero walang kaya toast dito. So, kung kayo ay pumunta sa Malaysia, ano mga must eat? Kaya toast, bread yun guys, na may parang jam nila sa loob. Tapos, tetarik, Milo Dinosaur, chendol for dessert, roti yung parang flatbread yun. Masarap yun i-sausaw sa kanilang mga curry. Masarap din sa condensed milk for dessert. Masarap ang kanilang laksa dito. Pagkapagkain guys, mas marami akong alam dyan. I-comment yun na yan sa baba. Magpunta kayo sa kanilang mga street market dito. Ano pa? Bukit Bintang. Sa Bukit Bintang kayo magstay guys. Doon. Favorite natin dyan. Salamat sa mga nanonood nga pala ng Malaysian vlogs natin. Mataas din ng views ng Malaysian vlogs. At sa mga nagstay, sa may hotel na pinagstayan natin, sa Sleeping Lion, maganda doon. So yan, kain tayo. Kakamis. Comment down below kung babalik ba tayo sa Malaysia. Ang sarap. Sarap ng sambal. Pag mahilig ka sa maanghang guys, Malaysia ka or Thailand. Sarap. Very diverse din kasi dito guys. Kung mahilig ka sa Indian food, yan, Malaysian food, go for it. Tsaa, masarap ang tsaa nila dito. Mga mahilig sa tea na tea. Kakamiss naman to. Tingnan natin guys kung maisingit natin at kung hindi ba magmamahal ang mga
flights ngayon kasi magiging wise na misis tayo sa pagta-travel sa mga darating na months. Another strategy that we can do, like for example, kunyari ganito, kasi gusto ka namin ni Jello makarating guys sa mga countries na hindi pa namin napuntahan. So kunyari, ito, nag-Almaty kami para sulit at kung mahaba naman ang leave ninyo or mahaba ang stay nyo guys, isang hack, kung mag-Almaty, Kazakhstan na kayo, pumunta na rin kayo ng Kyrgyzstan at Uzbekistan. Kasi guys, diba imagine ang ating flight, ay ibibigay ko pa rin naman yung budget natin pero our flight was at 48,000 pesos. Sulitin nyo na yon kasi parang yung mga domestic flight nila magre-range ng mga 4,000 to 6,000 pesos. Or what you can do, kunyari, 2 days kayo, 3 days kayo sa Bangkok, tapos punta kayo Almaty, or kaya naman Kuala Lumpur ka muna mga 3 to 4 days, tapos Almaty, tapos mag Central Asia kayo para pasok sa banga ang ultimate travel ninyo. So yan, ubusin lang namin to at kailangan na namin pumunta sa gate at 7:20. See you later! We are done eating, guys. Mag-freshen up muna tayo bago tayo pumasok ulit sa plane. Ito, may mga medical center dito. May mga currency exchange din. Okay guys, nakapag-freshen up na tayo. Hindi ko pala na-share sa inyo the things that we bring during flight. So, ngayon meron tayong hand carry and carry-on na luggage. So, nagdadala kami lagi ng toiletries para in between. Nakapag-toothbrush tayo. Tapos ako nagdadala din ako ng extra set of clothes. Like may underwear, may socks, may isang buong damit para just in case kailangan mong magpalit. Tapos kapag winter time naman, nilalagay ko na rin yung mga jacket, isang puffer or yung thermals natin sa bagahe. Pag yun sa toiletries lang guys, be mindful lang kasi 100 ml. Oo, yun. Kasi hindi lahat alam na kapag hand carry, ang dala-dala ninyo, dapat less than 100 ml ang liquid or else ipapaiwan yan kapag ka nag-scan sa x-ray. Sayang naman yung tip ni Joyce kung mali rin yung nadala ninyo. Sayang yung Oo. ipapaan. Kasi nakaka-receive tayo sometimes parang sabi, ano na daw yung general knowledge. Pero syempre yung mga nanonood sa atin na first time travelers, yun guys, ano pa nga ba? Huwag niyong kakalimutan lagi ang boarding pass niyo. Ako ilang beses na ako nakalaglag ng boarding pass. Pero kung mangyari man yan sa inyo, pwede niyang ipa-reprint doon sa may gate ng inyong flight. Ano pa bang mga dapat nating dalhin? So yun, toiletries, extra set of clothes if you can. Sa mga kababaihan, magdala ng mga pads ninyo. Ano pa bang mga kailangan dalhin? Mga gamot. Yan, nagdadala rin kami ng mga gamot namin, guys. Usually, dinadala namin ang paracetamol, pang sore throat, mga lozenges, cool fever. Lagi tayo may dalang ganyan. Vicks, ayan, Vicks ang paborito natin. Sino nakaka-relate na parang lahat magagamot ng Vicks? Vaporub. Hashtag not sponsored. Ano pa nga bang mga dapat dinadala? Yun lang naman. I guess. Ikaw, Han, ano pang mga dapat dalhin? Puso. Puso lang. At magdala kayo. Kami ba nagdadala ng cash? Ako nagdadala ako ng peso. Sometimes nagdadala tayo ng dollars kasi mas maganda ang palitan ng dollars. Pero usually, lahat naman ng napupuntahan natin ngayon, very well received ang paggamit ng cards. GCash card, yan, best friend din natin yan. Nakakapag-shop tayo using it. Tinatap or pang-withdraw. Ano pa ba? Tips natin. Tingnan natin. P6 ang ating gate. Ito ngayon ang lagay natin. Check lang namin yung flight namin, guys. Baka nag-usog ng oras. Guys, sobrang competitive itong si Jello. Makipag-unahan pang makipagpunuhan ng tubig. Guys, so paano ang dynamics namin ni Jello pag nagta-travel? Ikaw bahala sa sarili mong gamit. Ano lang. Dapat mindful ka lagi. Wala na akong boses pala. Ano ng oras?
7, oo nga, 7:40 ang aming call, pero sabi final call, 8:20 pa naman ang flight natin. Let's see, ganito lang itsura ng airport. International na yan, guys. Yung kinainan namin, guys, meron din dito sa loob. sabi ni Jello, guys. Baka blurred eh. Sabi niya, nakalagay final call. P. Akhir. Sabi niya, P. Akhir. Sino yung si P. Akhir? Siya lang yung nasa final call. Siya lang. Bida. Bida daw. Translation niya ng final call sa salita dito. Okay. Now I know. Yan, guys. Ayoko pong pumasok sa pintuan na to. Ibig sabihin yan, realidad Sana na. lumabas na yung M. Bartolome. Final call. Si Berikut yan daw, hindi na daw umabot. Next flight na. Nye. One day, minamanifest ko, mag-work tayo with AirAsia. Balikan natin tong vlog na ito kapag nangyari yun. 1, 2, 3, and go. Sigaw natin sa langit para magkatotoo. Configuration ng seats natin. 3-3 tayo for today. Okay guys, we are seated. Dito tayo middle and aisle si Jello. Harapan natin, walang infotainment. And then, medyo masikip siya. Small plane lang tayo for today. Tapos, you have here yung mga guidelines. Here, A321 tayo. Then, you have the magazines here. So, guys, let me share with you yung kanilang food menu. Meron ditong magazine ng Santan. So, kasi nakita ko tong mga to. They have mga exclusive new launch promo na pwede nyong i-take out. Tetarik nila. Itong malatang na to, nakikita ko to nagte-trend din sa socials. Masarap daw yan. And then, mga new special nila. Here yung food. Nasi lema. Ang magandang i-try itong mga drinks nila, guys. Diba? Parang gusto mo ah. Tapos ito guys, if you wanna eat dito sa plane, ayan, get nyo yan. Ito yung kinikrave ko, kaya toast, 8 lang. At pala dito na ako kumain. Yun yung mga drinks, tetarik, hot choco, matcha latte. Ito yan. So yan, pa-end na ang ating trip. I'll be giving you an Excel file din ng lahat ng mga budget natin. So ngayon, we have 4 hours left till we reach Manila. Natatawa. Masaya pa guys kasi hindi pa naka-Excel file eh. Oo. Pag naka-Excel file na yung gastos mo. Aaray ka na. Charit. Actually, yung mga gastos na yan. Hindi mo na nakakalimutan maaalala na yan. After several years or several months. Pero yung experience na Sumakay yan, tayo sa sumakay horse. yung mga cable car, yung first time nyo, yan, yung mga So, thank you kay Lord. And safe flight sa atin. Mamaya mag-update tayo pagdating natin sa NAIA. So guys, yung simula March 29 AirAsia flights guys, Terminal 1 na tayo. So Terminal 1 kami bababa. I-share ko sa inyo ang lagay later. Okay, naantok guys. So nagbukas ako ng laptop. Gawin na natin ang ating Kazakhstan expense. Guys, kasama yung kay Jello sa top 4? Wow, top 4 siya. hindi ka nakasama. Oo, hindi ako kasama sa Ako top na-predict 10. ko. At least ikaw nakabalik na yung gamit mo. Dito ang chocolate. Oo nga, andito yung mga chocolate. Say one day.
Okay, and we are complete. Okay, let's go. Guys, legit, mainit nga pala sa Pilipinas. Sabi kahapon, 44 degrees daw. So, yun lang guys. Na-compute ko na. Nakita nyo, nag-excel ako sa plane kanina at ang budget, masu-surprise kayo. So, if you wanna know kung magkano ang lahat na nagastos natin, konting pinamili natin sa Kazakhstan, stay tuned sa ating next and last episode for this series. Maraming salamat for joining our travel. We are back in Manila. Manila! Mag-ingat! Ano? Guys, pwede ba tayong, kasi Thursday ngayon holiday, pwede tayo mag-long weekend sa ibang bansa. Wow! It's a holiday pala ngayon. So, yun lang guys. Maraming salamat. Uuwi na lang naman kami kay Aki. Excited na kami bumalik kay Aki. And I'll see you on the next one. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Yabot Joyce and on Instagram. And JY on TikTok. God bless you everybody. Safe tayo lagi. And alam nyo na, mag-imbak, mag-ipon para sa mga susunod na adventure. I'll see you on the next one. Bye!